Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Tumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus lalong lubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang, ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit, patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip, ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama at ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi. Ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka.
Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kwento ng pagkapanalo at pagkatalo ang ating narinig sa mga pagbasa sa araw na ito. Medyo mahaba ang ating mga pagbasa. Ano po? Pero dalawa lang ang tema nito. Pagkapanalo at pagkatalo. Tanong ko po muna, sa dalawa, alin po ang mas gusto ninyo? Manalo, matalo? Hello? Yung iba, ba't walang imik? Tulog na agad? Ha? Ano pong gusto ninyo? Dalawa lang pagpipilian. Manalo o matalo? O, syempre. Meron ba dito na gusto matalo? Taas nga ang kamay. Diba? Wala naman. Kaya ka nga lumalaban eh. Diba? Kasi gusto mo manalo. Walang lumaban na gustong matalo. Tama ba? O syempre, di huwag ka nang lumaban kasi gusto mo namang matalo. Hindi po ba? Pagkapanalo at pagkatalo. Sa unang pagbasa, nanalo ang grupo ni Haring David laban sa grupo ng rebeldeng anak niya na si Absalom. Si Absalom ang ikatlong anak ni Haring David na gustong kunin ang kanyang pwesto bilang hari. Tingnan mo, no? Magkakapamilya. Nag-aaway-away sa isang pwesto. Pamilyar ba kayo sa kwentong yan? May narinig na ba kayong ganyang kwento sa panahon ngayon? Pamilya, nag-aaway-away. Wag na tayong lumayo, wag na tayong magpangalan. No? Baka nga sa sarili nating pamilya, may ganitong kwento. No? Hindi man titulo ang pinag-aawayan, hindi man pwesto, pero maaring pera. Maaring baka titulo talaga, no? Titulo ng lupa, mana. Ito, si Absalom, ikatlong anak ni Haring David, gustong kunin, gustong mapa sa kanya ang pwesto ng hari. Sapagkat nagre-rebelde ito sa kanyang ama dahil hindi pinarusahan ni Haring David si Amnon na kapatid ni Absalom. Dahil ginahasa nito ang kanilang kapatid na si Tamar. Ang gulo, no? Magkapatid, nagkakaaway. Ginahasa ng kapatid ang kapatid. At hindi maparusahan ng ama. Siyempre, di ba? Hirap din eh. Hirap din yung ama. Sinong kakampihan sa magkapatid? Dahil sa hindi pagpaparusa ng hari sa nagawa ni Amnon, si Absalom na mismo ang nagparusa sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagpatay dito. Sa lahat ng ito, ipinapakita sa atin na sa bawat panalo, may talo. Sa bawat may nananalo, may natatalo. Sa pagpatay ni Absalom sa kapatid, dahil sa nagawa nitong kasalanan, sinong nanalo? Hello. Si Absalom, pinatay ang kanyang kapatid. Sinong nanalo? Si Absalom. Siya'y nanalo. Sinong talo? Yung kanyang kapatid. Bakit? Namatay. Di ba po?
sa pagrerebelde ni Absalom sa kanyang ama dahil sa nagawa nitong kasalanan. Sinong natalo? Si Absalom, di ba? Napatay siya doon sa gera. Sinong nanalo? Si Haring David. Sa pagkapanalo ni Haring David at pagkamatay ng kanyang rebeldeng anak, sinong nanalo? Ang hirap malaman, no? Panalo si Haring David dahil namatay ang kanyang anak. Pero nanalo ba talaga siya? Nanalo man siya sa laban, pero talo din dahil anak niya ang apektado. Talo siya dahil namatay ang kanyang anak. Dahilan kaya siya nagluluksa. Malinaw ang kwento? Panalo, pagkatalo. Dito ipinapakita sa atin na hindi lahat kailangan labanan. Dahil hindi natin may aalis na sa bawat may nananalo, may natatalo. At kahit kailan, hindi ikinatutuwa ng isang matuwid na tao ang pagkatalo ng ibang tao, lalo na kung ikapapahamak nito. Kailanman, walang matuwid ang natuwa dahil siya'y nanalo at ang kapwa niya ay natalo, lalo na kung ikipinahamak niya ito. Kung ikaw magulang, galit ang anak mo sa iyo, naglaban kayo, panalo ka magulang, ikatutuwa mo ba na natalo mo ang anak mo? Kung ikaw kapatid, magkaaway kayong magkapatid, ikatutuwa mo bang manalo sa iyong kapatid? Sa bawat may nananalo, may natatalo. Kaya hindi lahat ng laban dapat ipinapanalo. Samantala, sa ating ebanghelyo, isang lalaki na nagngangalang Jairo, ang may dalagitang anak na agaw buhay, at isa namang babaeng 12 taon nang dinudugo ang lumapit kay Jesus, humihiling ng kagalingan kay Jesus. Sa kwentong ito, 2 tao ang lumalaban sa kanilang buhay. 2 taong lumalaban sa buhay at 2 tao ang nais ipanalo ang kanilang laban sa buhay. 2 taong ginamit ang pananampalataya kay Jesus para ipanalo ang kanilang laban. 2 taong ipinagpa sa Diyos ang kanilang laban. Kaya sa huli, ang Diyos ang siyang nagpanalo sa kanilang laban. Mga kapatid, ito po ang itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa lahat ng ating laban, may Diyos tayong malalapitan. Dahil walang talo kung Diyos ang kakampi mo. Amen? Amen. Kalakip